Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ay ang pinakabagong senatorial survey na isinagawa at inilabas ng Manila Broadcasting Company, DZRH. Pero bago lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng MBC DZRH ang pangalawa na senatorial survey na ginawa nila noong March 9 hanggang March 10, 2025. Ang survey ay sinalihan ng 7,516 na respondents at mayroon itong 1.13 minus plus margin of error. Tinanong ang mga rehistradong botante sa buong bansa kung sino ang malamang na kanilang ibubuto bilang senador kung ang halalan ay gaganapin sa panahon ng survey. Narito ang resulta ng nasabing survey ng Manila Broadcasting Company, DZRH. Nanguna si Bungo na may nakuhang 55.9%. Nung naunang survey na ginawa ng DZRH noong December 7 to December 9, si Go ay nasa ika-14 na pwesto. Malaki ang itinaas ni Go sa latest na survey ng DZRH dahil pumadpad siya sa number 1 spot. Namamayagpag siya ngayon sa pinakamataas na position. Nasa pangalawang posisyon naman si Erwin Tulfo. Siya ay nakakuha ng 55.7%. Si Tulfo ay number 1 noong unang survey ng MBC DZRH. Bumagsak siya sa number 2 ngayon na bagong survey. Nasa ikatlong pwesto si Ping Lacson na nakakuha naman ng 46.4%. Umakyat si Lacson sa latest na survey dahil siya ay nasa ika-4 na posisyon ng December survey. Number 3 siya ngayon sa March survey. Sumunod kay Lacson ay si Tito Soto na may 46.4%. Bumaba ang pwesto ni Soto dahil noong December survey siya ay nasa pangalawang posisyon. Sumunod kay Tito Soto ay si Ben Tolfo. Siya ay nakakuha ng 43.3%. Bumaba rin ang pwesto ni Ben Tolfo dahil noong December survey, siya ay nasa ikatlong pwesto. Itong March survey, siya ay bumaba sa number 5 na posisyon. Sumunod kay Ben Tolfo ay si Ronald Bato de la Rosa. Si Bato ay number 6 dahil siya ay nakakuha ng 41.4%. Malaki ang inakyat ni Bato dahil noong December survey siya ay number 12 pero sa March survey siya ay nasa number 6 na pwesto. Ang nasa ikapitong pwesto ay si Pia Cayetano. Si Cayetano ay may 40.9%. Napanatili ni Cayetano ang kanyang number 7 na position dahil number 7 din siya noong December survey ng DZRH. Sumunod kay Pia Cayetano ay isang kandidatong babae. Siya ay si Camille Villar. Number 8 siya sa kanyang 40.6%. Umakyat sa isang baitang si Villar dahil number 9 siya noong December survey ng DZRH. Ngayon, number 8. Sumunod kay Villar ay si Lito Lapid na nasa ika-9 na pwesto. Si Lapid ay nakakuha ng 40.1%. Bumaba ang pwesto ni Lapid dahil noong December 7 or December na survey siya ay nasa number 6. Pero sa bagong survey nitong March, siya ay number 9. Nasa number 10, si Manny Pacquiao na may 38.5%. Isa rin si Pacquiao sa mga bumagsak ng position itong March na survey. Noong December survey, si Pacquiao ay number 5. Pero itong March, siya ay number 10.
Sumunod kay Pacquiao ay si Abi Binay. Siya ay number 11 dahil nakakuha siya ng 37.8%. Napanatili ni Binay ang kanyang possession. Siya ay number 11 noong December, number 11 pa rin itong March. Number 12, si Bong Revilla dahil nakakuha siya ng 36.8%. Bumaba rin ang position ni Revilla dahil number 8 siya noong December survey. Pero itong March, siya ay number 12. Mga kaibigan, humahabol na makapasok sa Magic 12 ang mga sumusunod. Number 13, Bam Aquino, 33.5%. Number 14, Amy Marcos, 32.2%. Number 15, Willie Revillame, 31.1%. Number 16, Benhur Abalos, 27.5%. Number 17, Kiko Pangilinan, 25.9%. Number 18, Francis Tolentino, 21%. Number 19, Gregorio Hunasan, 20.3%. Number 20, Philip Salvador, 20.2%. Number 21, Rodante Marcoleta, 20%. Number 22, Willie Ong, 19.6%. Number 23, Colonel Busita, 18.2%. And number 24, Attorney James Patrick Bundok, 15.6%. Mga kaibigan, anong masasabi ninyo sa survey na ginawa ng DZRH, Manila Broadcasting Company? Kung meron kayong opinion, please leave your message. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.